So ascending to Zion, there are four requirements. There are four requirements for us to be able to ascend to Zion. Psalm chapter 24, verse 3 to 5. Diyan natin makikita ang four requirements para tayo ay makaakyat sa Mount Zion. At ito ang sabi ng Bible, who may ascend into the hill of the Lord. Yan ang Zion. Or who may stand in His holy place. Yan ang Zion. Where is the answer? Number one, he who has clean hands. Yung merong malinis na mga kamay, yan ang makakaakyat. Bakit? Nilinis ng kamay ng ating Panginoong Hesus. Kaya merong cross. At dito sa cross, ang Lord Jesus ay napako. Ang kanyang mga kamay na dalawa ay napako. Tumigis ang kanyang banal na dugo. Para ano? Para linisin ang ating mga kamay. Dahil hindi natin kayang linisin ang ating sariling mga kamay. We need the blood of the Lord Jesus to cleanse us. He who has clean hands. Ang sino mang nanampalataya kay Lord Jesus na namatay sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, may clean hands na tayo because of Jesus. Pangalawa, a pure heart. Yan ang pwedeng mag-ascend to the hill of the Lord. He who has clean hands and a pure heart. What happened to the heart of the Lord Jesus? Habang siya'y nakapako sa cross, tinusok ang kanyang tagiliran ng sibat at ang sabi ng Bible, umagos ang water at ang blood. Ibig sabihin, tinamaan ang kanyang puso. At mula sa puso niya dumaloy ang water at blood. He died with a broken heart. Para ano? Ang heart natin na madumi, na masyadong punong-puno ng bitterness, punong-puno ng anger, ng resentment dahil sa ating mga napagdaanan in the past and the present ay kayang i-purify through the blood of the Lord Jesus. At number 3, who has not lifted his soul to an idol. Number 3, he who has not lifted his soul to an idol. Yung hindi niya tinaas ang kanyang kaluluwa sa anumang Diyos-Diyosan. Ano ba yung idol? Ano ba yung Diyos-Diyosan? Ito yung mga bagay sa mundo o tao na mas binibigyan natin ng halaga kaysa kay God. Yan ang idol. Mas mahalaga sa atin ang taong yon. Mas mahalaga sa atin ang bagay na yon, yan ang idol. At yon ang ayaw ni God, yung idolatry. Hindi lang yon yung mga images na gawa ng tao, pero yung priority ng ating heart. Kaya pag sa heart natin, ang ating Panginoon Kristo ang hari, siya ang number one, siya ang ating Panginoon, siya ang ating Diyos, siya ang ating Master, so wala tayong idol na itinataas sa ating buhay because we bow before our King, Lord, and Master. Kaya yan ang pwedeng umakyat, mag-ascend doon sa hill ni God. Number 4, nor sworn deceitfully. Sworn deceitfully yung sumumpa na nagdeklara pero hindi totoo, na nagsinungaling, nandaya siya. Yan mga kapatid ang hindi makakaakyat sa trono, doon sa presence ni God, sa Mount Zion. Bakit? We have to worship God in Spirit and in truth. At walang pwedeng mag-stay sa presence ni Lord na flesh. Flesh kasi yon pag sworn deceitfully. Yung sumumpa na hindi naman totoo, pero kasinungalingan. Yan mga kapatid, ang pag-ascend to Mount Zion. Para tayo ay makaakyat, for requirements. Number 1, he who has clean hands, he who has pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully, pwede na umakyat doon sa presence ni God. At lahat ng yun possible through the cross of the Lord Jesus. Kaya naman, isi-celebrate natin today ang ginawa ni Lord Jesus sa cross ng Kalbaryo. Dahil without the cross of the Lord Jesus, no one of us can go up to that place, yung Mount Zion,